Good morning once again mga ka-agri at aking mga kakambi. Dito na naman po si Kuya Eric sa ating usapang, balik tayo sa usapang kambing, pagkakaalaga ng kambing. Ito pong papakita ko lang sa inyo, ito yung ang tawag dito sa Oriental Mindoro sa amin sa probinsya ay tubo-tubo. Tubo-tubuhan. Kapamilya siya ng base sa aking mga pag-aaral ay kapamilya siya ng mga tawag grass. Grass family din siya. Hindi ko matrace sa Google kung ano talaga yung specific na English name niya, pero talagang i-drop nyo lang po ang inyong comment kung ano yung tawag dito. Samahan nyo po si Kuya Eric sa pag-discover kung ano to. Paborito po ito ng mga kambing. Ang maganda dyan sa tubo-tubuhan na yan, napakayaman yan sa sustansya para sa ating mga alagang kambing. Plus yun nga po, plus yung napakabigat niya. Kaya ang kambing po, base sa mga pag-research ko din sa pagtatanong-tanong doon sa mga expert na naroon sa atin, na mga kakambi natin, 5 kilos per day ang average na kailangan ng ating alagang hayop na kambing. Yan ay ilang kimis mo lang, 1 kilo na. So kung nagkukumpay ka, yung atin pong mga nakasilong, atin po yung madali nating mapoprovide ang kanilang mga pangailangan at hindi mahirap kumpayin dahil karet lang yung puhunan mo sa ako. So, yun. Ang maganda pa po dyan sa tubo-tubuhan ay hindi yan nilalapitan ng mga peste katulad nung number 1 enemy niya, yung ng kambing, yung apoy-apoy. Later papakita ko sa inyo, wala pala ako makita. Papakita ko talaga sa inyo para maiwasan ng ating mga kambi na mamatayan ang kambing dahil doon sa tilas na yon, yung salot na yon, yung apoy-apoy. Talagang patay ang ating alagang kambing, baka, kalabaw pag nakakain po nun. Ito, talbusan mo lang, talbusan ang tip ng aking mga ka-agri natin na nag-alaga din in the past. Lagi mo lang talbusan, hindi nilalapitan ng mga apoy-apoy yung talbos. Nandun siya sa ilalim ng mga sobrang gulang. Ayun ang tip dito. Kaya siguro magtatanim pa ako nito para hindi na ako dumayo pa. Mahirap din naman yung laging dayo ka dahil backyard setting nga lang po yung ginagawa natin, o kaya kailangan kong magtanim. Bago ka mag-involve sa goat farming, ito yung isa sa number 1 mong tatanim dapat. May video din po ako patungkol sa ipil-ipil. Pinaghiwa-hiwalay ko po para mas maintindihan natin mga batang ka-agri at mga kakambi. Yun lang po, at papakita ko sa inyo paano, kung bakit naging paborito ito ng mga kambing. Ang isa pa po pala sa dahilan ay matalas yan, kaya gustong gusto yun ng kambing. Huwag lang lagi, kasi ang kambing natin ay sa pagkakaalam ko, bagaman di ako expert pa, disclaimer, ay minimum siya ng 7 kinds of grass and legumes, yung mga legumbre. Pinagsama-samang damo ay minimum ng 7 uri para maging balanse yung kanyang paglaki, lalo na kung buntis. Ang maganda po dyan ay yung matalas yung dahon niya, nahahadhad yung, kahit hindi ka nagpapakain lagi ng asin, nahahadhad yung dila niya, kaya nagiging matalas yung panlasa niya, nagiging bago laging maganda ang kanyang panlasa sa mga damo, nasa gayon nagiging magana siya, nawaalis yung mga dumi, yung mga ako sa ating kamay ay kalyo doon sa dila, ang mga bakterya nadadala, yun po yun. Yan tingnan nyo kung gaano kainin yan. Marami siyang pinagpipilian ngayon, kaya hindi pa niya masyadong pero pagka nasa bahay lang yan, talaga namang kung ubusin yan. Yan paborito niya yan. Yan lang po muna sa ngayon, at samahan nyo po ako. Patuloy nyo pong akong samahan sa pagtuklas kung anong pangalan nito mga damong ito, nasa gayon umunlad tayo sama-sama. Ito yung kinuhanan ko, kita nyo. May 2 days lang, nandyan na uli. Nakasuloy na uli siya. At napakadali po niya itanim. Katulad din ng mga talahib sa bundok. Kamukha siya ng talahib, pero hindi siya kapamilya siya ng talahib. Bawat buko niya ay nasibol. So kukuha ako dito ng pananim. Ito yan mga kakambi, kita nyo naugat yung kanyang nodes. Ito yan yung mga bawat buko niya, yan may ugat. Putulin mo lang ng mga 2 hanggang 3 dangkal, sisibol yan kada buko. Nasibol po yan. Ayan.
Kaya po kung meron tayong supply nito mga kakambi, hindi tayo mauubusan ng pakain sa ating mga kambing. Magtulong-tulong po tayo, ang apel ako sa ating mga kakambi, ka-agri, na pagtulong-tulungan natin ang impormasyon para sa gayon ay matugunan natin yung pangailangan ng buong bansa kahit ng buong mundo. Dahil sobrang laki ng pangailangan pala ayon sa research ng supply ng kambing. Ito na yung ating tubo-tubuhan, no. Papakain natin. Kita yung takaw niya, no. Pag sinabi nga pong tubo-tubuhan, parang niyog-niyugan, hindi siya tunay na niyog. Yung po ang description niya. Samahan nyo nga po ako sa pagtuklas kung ano itong tunay na kahulugan ang sa English nitong tubo-tubuhan na ito. Kamukha siya ng tubo talaga. So yun. Muli, ito po ang inyong ka-agri. Nagsasabing pahalagahan naman natin at pansinin ang mga magsasaka. Dahil kung wala kami, tiyak gutom ka. See you in my next video. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.